Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkukomento po, samahan niyo po. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, itong pahayag po ng palasyo hinggil po sa mga nakaraang pahayag ng Vice President. Ay inaalmahan po ng Malacanang yung sinasabi po ng Vice President na ang ating bansa ay pabagsak na. Papunta na nga sa dumpster mga tambay, di ba? Palubog na, parang basurahan na lalabas, papunta na sa basurahan mga kabayan. At nakita naman po natin kung ano talaga nangyayari sa ating bansa sa pagpapatakbo po ng isang presidente ng binagoongang Pilipinas. Alamin po natin kung ano po ang sagot o reaksyon ng Malacanang. Mukha po ang Vice President pa sinisisi. At tingnan din po natin at pakinggan din po ang pahayag naman ni Maharlika about po dito sa napakagaling ng USEC ng PCO na si Claire Castro mga tamay. Pakinggan din po natin si Maharlika. Unahin po muna natin itong Malacanang. Doing her statement that the Philippines is on the way to dumpster. Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging vice presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Nasaan po kaya yung good news na inaanunsyo po? Nakarinig na po ba kayo ng good news sa PCO? Ang lagi po inaanunsyo ng PCO, puro pagtira po pagbatikos sa mga Duterte. Yung po pala good news na sinasabi ni Atty. Claire. Ano po kaya? Naramdaman po ba natin mga Pilipino ang mga good news, mga trabaho ng presidente ng Pilipinas? Ano po kaya mga proyekto? Inilatag na po ba ng PCO, mga tambay? Pakinggan po natin si Maharlika, mga tambay. Siya po pasagutin natin kung ano po sinasabi nito, mga tambay, ng PCO. Si Maharlika, pasagutin natin. Pakinggan po natin si Maharlika. Siyempre umaalma itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, di ba? Abogagang walang alam. Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas? Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagin na natin siya ng dugyot vlogger. Okay, bayan, kayo yan. Ano ba ang ginagawa ng bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang,
dugyot na abogagang vlogger na parang alam mo tumutula lagi, na parang malay mo sa 28 lalabas na ang mga brusko nating mga kababayan, ang mga kaparian dahil nagsasalita na, dahil nasa road na nga tayo to perdition, which is ang sinabi ni Inday Sara doon sa speech niya na napapunta na tayo sa Karimlan. Okay? Hindi ba tayo papunta sa Karimlan dyan sa Pilipinas? Ngayon, mga kababayan, nung sinabi ni Inday yan, syempre umaalma itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, di ba? Abogagang walang alam. Okay? Puro lamang emosyon. Hindi ganyan ang laban sa buhay. Hindi puro emosyon or kasinungalingan. Dahil ang Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Pero nagre-reflect nga na talagang bangag sila, the way sila magsasagot-sagot. Diba? Katulad nitong si Castro. Nung tinanong siya ng mga media na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas. Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagin na lang natin siya ng dugyot vlogger, okay? So niya, baka hindi siya nanonood. Hindi daw nanonood si Vice President Sara ng press briefing nila, kaya daw hindi alam ni Inday Sara yung kanilang ginagawa na magaganda sa Pilipinas. At ang sinasabi nito nung dugyot vlogger, turn to undersecretary, okay, na kung maging president, maging ang leader daw ay katulad ni Inday Sara, mas parang lulubog daw yung ating bayan natin. Ang tanong ko nga, mga kababayan, kayo yan, ano ba ang ginagawa ng bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger, na parang alam mo tumutula lagi, na parang keso din, tumutula-tula, na ano tayo, no, mga kababayan, eto yung ganito, yung mga, hindi siya sincere, hindi siya coming from the heart and coming from normal na tao pag sumagot. Okay? Kaya wag nyo na ikumpara sa akin yan, malayo yan. Kakain muna siya ng maraming polboron. Okay? Dahil wala yung paninindigan para sa Pilipino. Ini-echo niya lang yung kabangagan ng kanyang amo. Now, here we go. Ano ang nakikita ninyo na mga proyekto ng bangag para masabi na tayo ay hindi papunta sa kadiliman, sa kahirapan, or sa karimlan? Kasi yun ang ibig sabihin. Imagine nyo, for the last, ito na lang taon na ito, from January, February, March na tayo ngayon, ang laman ng kanilang press briefing ay Pangulong Duterte, Inday Sara, and vloggers. Yan ang kanilang achievements ng gobyernong ito. Ang gipitin tayong lahat. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, deadma ang mga vloggers, mga dilawan, pulahan, o kung ano paman. Hindi yan nagkakaroon ng puwang everyday sa mga press briefing, and Spokesman Roque can attest to that, na hindi yan vision or mission or yan mga tambay. Totoo po yun sinasabi ni Maharlika. Hindi po binibigyan ng pagkakataon at tinututukan ng dating Pangulong Duterte lahat po ng issue, kung ano man po mga batikos, kumukontra o pumapabor sa pamahalaan po ng dating Pangulong Duterte, vlogger, mainstream media, at kung ano-ano pa man yan, di ba? Ang ginawa lang po ng Pangulong Duterte ay tinututukan po ang kanyang mga proyekto, ang kanyang mga pinangako sa bansa.
Lalo-lalo po siyempre ibangon ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, makatikim ng ginhawa ang mga Pilipino, lalo-lalo na po yung kanyang war on drugs. Magkaroon po ng kapayapaan ng ating mga barangay, ang ating mga probinsya, ating mga syudad, na makapaglakad po tayo ng mapayapa sa gabi, nang hindi po tayo nagkakaproblema sa mga masasamang tao, lalo-lalo sa mga addictus. Di ba? Pero ngayon po, ano po mga sinasabi pinagmamalaki po ng mga natrabaho raw po achievement ng Pangulong Marcos ayon po sa USEC, Claire Castro, mga tambay? Ano po? Nakita nyo po, tama po yung sabi ni Maharlik eh. Ngayon lang po, nag-base lang po siya mula January hanggang March. Ano po ang lagi pong press briefing ng Malacanang? Di po ba? Pamilya Duterte, mga vlogger, achievement po ba yan? Ano po? Bakit hindi niya po masabi sa taong bayan? Araw-araw po siya laman ng balita, pero araw-araw din po ang kanya po nga ibinabalita at sinasagot ay puro po sa mga Duterte, mga kababayan. Puro po pagbanat, pagbatikos sa mga Duterte, mga kababayan. Nakita niyo po ang trabaho ng PCO, Undersecretary. Atakdog yata. Atakdog, mga kababayan. Yan po ba ang magandang balita? Yan po ba ang mga sinasabing achievement na gagawa ng Pangulong Marcos sa kanyang magtatatlong taong panunungkulan sa ating bansa? Napakarami pong issue. Issue po ng korupsyon, yan. Kitang-kita po ng mga taong bayan yan, ng mga OFW. Natin. Issue ng korupsyon, magtatatlong taon. Issue ng pamumulitika, lalo sa mga Duterte. At ngayon, mga vloggers at mga kaalyado ng mga Duterte. Kitang-kita po natin, ginawa po nila yan sa loob ng 3 taon. Mga kabayan, achievement po. At yung sinasabi po mga proyekto, nasaan? Halos ang natatapos po, puro inumpisahan po ni dating Pangulong Duterte. Yung iba po, naumpisahan pa po ni Pinoy. At meron din po mga naumpisahan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero yung sa kanya po, mismong siya nagumpisa. Meron na po bang natapos sa kanyang inumpisahan? Ano po yung malaking proyekto nang natapos niya sa kanyang panunungkulan maliban po sa flood control na pinagmalaki niya ng SONA? Ano pa po ba? Yung flood control, nasaan na po ba? Pinagmalaki niya po yun. Tapos po yun sa kanyang panunungkulan. Achievement niya po yun, flood control. At ano po ba ang mga achievement? Pagbenta ng ginto sa ating central bank, yung ating reserve. Pagkuha ng pera sa PhilHealth. Pag-zero ng subsidy ng PhilHealth. Paglipat ng mga pera na nasa SSS, GSIS, PDIC. Achievement po ba yung Maharlika Investment Fund? Mga kabayan? At achievement din po ba yung ginagawa ng institusyon na pinipirmahan niya, ang GAA, yung budgeting na mga blanco? Achievement po pala yun. 2025 National Budget. Nasingitan yung mga blanco na hindi bababa daw sa 241 billion. Achievement po pala yun ng Malacanang. Dahil pinirmahan po ng Pangulo yun. Ano po ba mga achievement? Secretary Claire. At kung sinasabi niyong wala ang Vice President at wala sa Pilipinas, nagtatrabaho po ang opisina ng Vice President. Bukas po ang kanyang mga satellite. Ang kanyang mga offices of the Vice President, yung satellite ng Office of the Vice President, Luzon, Visayas, Mindanao, nagpa-function po yun. Kahit limitado lang po ang budget dahil kinitil pa ang kanyang budget. Di po ba? Kinitil ng Kongreso at Senado ang budget ng Office of the Vice President. Binawasan ng napakalaki. Tapos hahanapan mo ng maraming paggawa sa Pilipino. Pagtulong sa Pilipino. Ibabalik mo sa Vice President ang napakaraming pangangailangan dapat maitulong ang Vice President. Samantalang ay binigay mong pondo, gurami, kakatiting, mas malaki pa ang budget ng mga congressman. Sige nga, malaki pa ang budget ng isang speaker. Malaki pa ang budget ng isang senador na Senate President sa Vice President. Sige nga. Samantalang ang mga congressman ng speaker, nandyan lang siya sa House of Representatives. Ang isang Senate President, nandyan lang siya sa Senado. Samantalang isang Vice President, napakarami niya pong binuksang satellite offices. Tumutulong po. Kahit po kakaunti at kakarampot ang binigay na pondo sa kanya ng pamahalaan, Commander-in-Chief,
mga tambay. At syempre po, ang institusyon ng Senado at Kamara. Yan po ba, Attorney Claire? Vice President yan. Kahit wala sa Pilipinas yan, dire-diretso ang trabaho niyan. At yan po, spare tire po yan. Spare tire, hindi po Pangulo yan. Spare tire lang po ang Vice President. Hanapan mo ng trabaho yan. Step down. Pa-step down mo, Pangulo. At nang makita mo kung paano magtrabaho ang isang Vice President. Kasi ang Pilipino nakita ang trabaho ng Pangulo ngayon. Magtatatlong taon. Ang achievement, ipakulong si Kibuloy, achievement. Ano pa isang achievement na ginawa? Ipakulong, ipadukot, ipakidnap daw ang Pangulo at dalhin sa mga dayuhan. Yan ang achievement yata. Maging hudas, maging traidor ng bansa, maging traidor ng soberenya, at maghudas sa ating judicial. Yan po ang naging trabaho. Achievement yan. Yung po ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, Attorney Claire, na lalo na pag ang Vice President ang naging Pangulo ng bansa, lalong walang mangyayari sa ating bansa. Bakit? May nangyayari ba sa ating bansa ngayon na ang Pangulo ay Pangulong Marcos? Di po ba? Bumaon tayo sa utang ngayon na walang mga proyekto. Pati ang mga proyekto natin, halos walang budget. Pati ang subway. Di po ba? Kinikitil ang pondo. Pero dagdag ng dagdag ang utang natin. Di po ba? Ano po ang achievement? Sige nga. Achievement po ba ng isang Pangulo na may issue ng droga na gumagamit at bangag? Ayon po yan kay Kati Binag at kay Maharlika at kay dating Pangulong Duterte. Achievement po ba yung pagiging bangag? Sige nga. Kung ikukumpara mo lang sa Vice President, ang presidente, si Pangulong Marcos Jr., malabong-malabo po. Hindi po tutugma. Ni wala sa kalingkingan sa pagtatrabaho. Mga kabayan, nakita niyo po ba ang Vice President? Nakita niyo ba bang panayang concert? Panayang happenings? Kaya po nasa ibang bansa yan dahil dinukot ang kanyang ama. Walang kaso sa Pilipinas pero dinala sa ICC, kinidnap ng pamahalaan, hinatid pa, walang red notice ang Interpol. Ganon po katindi. Ibang klase po. Bilang isang anak, ano gagawin niya sa kanyang ama na kinidnap ng pamahalaan? Hindi niya ba ipagtatanggol ito? Mismong pamahalaan na pinagtatrabahuhan niya, ang sangkot para itapon sa ibang bansa, ibigay sa banyaga ang kanyang ama na isang Pilipino? Sige nga, huwag sanang mangyari sa iyan. Baka walang Pilipinong sumama sa iyo, Attorney Claire. Walang Pilipinong sasama sa iyo. Kung sa iyo man mangyari ay ipamigay ka ng bansa. Itapong ka sa banyaga at tanggalan ka ng karapatan bilang Pilipino. Sige nga. Tama ba ang ginawa ng pamahalaan? Tama ba lahat ang ginawa ng pamahalaan sa mga Duterte sa pamumulitika? Tama ba ang tinatahak ng gobyerno ng Pangulong Marcos sa ating ekonomiya? Sige nga. Walang pumapasok ng mga investor. Bagsak ang ekonomiya. Napakataas ang bilihin. Sino papasok? Una-una, sino papasok na investor sa ating bansa? Napakamahal ng kuryente. Napakamahal ng tubig. Napakamahal ng internet. Sino papasok dyan? Tapos, laganap ang korupsyon, red tape. Papasukin ka ba ng mga investor? Halos yata ngayon ng mga politiko. Karamihan yata, halos korap yata. Mga magnanakaw yata sa gobyerno. Hindi kaya? Sige nga. Ganyan ba nung panahon ni Pangulong Duterte? Ganyan ba magtrabaho mga senador at congressman? Puro pamumulitika ang tinrabaho? Sige nga. Kaya nga walang matapos na proyekto. Unang-una, laganap ang korupsyon. Ayon na rin mismo sa Vice President. Laganap ang korupsyon sa binagoong Pilipinas. Napakaraming istapa na ginawa sa pera ng bayan. Ayon naman niya sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Basura na nga ang tingin ng mga Pilipino. Basura na ang tingin ng mga Pilipino. Majority ng Pilipino,
Basura na ang tingin sa Pangulong Marcos. Hindi na nga siya pinaniniwalaan sa lahat ng sinasabi niya dahil unang-una walang isang salita ang Pangulong Marcos. Walang paninindigan. Walang yagballs. Di ba ano sabi niya? Never niyang, entertainin, papasukin man lang ang ICC sa atin dahil wala na silang jurisdiction sa atin. Nangyari po ba yon? Hindi po ba niya in-entertain? Di po ba? Walang isang salita. Walang paninindigan. Bakit? Siya pa nga naghatid. Siya pa naghatid. Anong klaseng Pangulo yan? Sa tingin nyo, magugustuhan ng Pilipino yan? Pati nga ikaw Yusek Sa tingin mo, nagugustuhan ka ng Pilipino? Ikaw na mismo? Sige nga. Tanungin mo ang majority ng Pilipino kung nagugustuhan ka. Yusek. Sa style mo. Sa style mo kung paano ka maging Yusek ng PCO. Yung style mo, kung magugustuhan yan ng mga Pilipino. Ang nakakagusto lang yan, syempre, kakampi mo. Nakikinabang katulad mo yata. Mga CPP, NPA, NDF yata. Makabayan Black yata. At yung mga nababayaran yata na social media. At nababayaran yata na malalaking mainstream media. Yan, makukuha mo. At syempre, baka nahandyan pa yung mga addictus, mga drug lord, mga sindikato, mga smuggler, mga magnanakaw na politiko. Di po ba? Yan, magkakasabwat yata. Hindi kaya. Kaya mga kababayan, dito po sa pinahayag ni Atty. Claire, hiyang-hiya naman tayo sa kanya. Hiyang-hiya tayo. Isisisi mo sa Vice President. Hahanapan mo ng trabaho ang Vice President. Kinikitil lang pondo. Samantalang ang Pangulo ang dapat nating hanapan ng trabaho dahil nasa kanya ang kontrol ng pera. Confidential fund pa lang, 4.5 billion na, hindi bababa. Confidential intel fund pa lang yan. Samantalang ang Vice President, hindi na siya kumuha ng confidential intel fund. Zero. Di po ba? Kung ano na lang po yung binigay sa kanya ng pamahalaan na pondo ng Office of the Vice President, yun na lang po ang pinagkakasya niya sa dami ng kanyang offices, satellite offices, Office of the Vice President. Pinagkakasya niya 700 plus million buong Pilipinas. Samantalang confidential intel pa ng Pangulo 4.5 billion ha. Tapos hahanapan mo ng maraming trabaho gagawin. Isisisi mo pa sa Vice President na nangyayari sa bansa dahil wala siya sa Pilipinas? Nasaan po ba ang control? Sino po ba Commander-in-Chief? Sino po ba ang dapat magtrabaho? Sige nga. Ang trabaho ng Vice President ay nagpapanksyon kahit wala siya. May mga offices siya, may mga satellite siya, may mga tauhan siya. Meron siyang mga secretary. Katulad mo. Di po ba? Hindi po tanga at hindi po baldado at hindi po bobo ang Vice President. Nakita po natin magtrabaho yan. Kahit po yan ay ginigipit, pinupolitika, demolition job. Hindi niya pinapansin yan. Trabaho siya, lalo pag siya ay nasa Pilipinas. Di ba? Ang Pangulo, sa dami po ng pera na issue, ano po ang natrabaho ng Pangulo? Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? 25 tons. Ano po nagawa nun, proyekto? Ano rin po nagawa, mga kabayan, ng budgeting po natin na sinasabing nakuha na raw po ang 65% ng 2025 national budget na hindi bababa sa 4 trillion peso. Ayon po kay Atty. Vic. Nakuha na raw po, na-withdraw na ng January. Ano po ang achievement? Ano po nagawa nun? Napakalaking pera po nun. Ano po nagawa? Pwede po ba nyo ilatag? Pwede nyo po ba isa-isahin sa Pilipino? Bago po nyo banata ng mga Duterte, ipaliwanag nyo po sa mga Pilipino saan napunta at saan ginamit ang pinagbilan ng ginto? Di po ba? At yung paglipat, saan dinala yung paglipat ng pera sa PhilHealth, PDIC, SSS, di ba? GSIS.
At kamusta na rin po, ipaliwanag nyo rin po kung ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund bago nyo banatan ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Ipaliwanag nyo po kung ano po nangyayari at anong mga achievement ang nangyari sa mga pera na tinatanong ng taong bayan. Anong mga proyekto ang natapos nung pinagbilan ng ginto. Pera sa PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS, Maharlika Investment Fund. At kamusta na rin po? Nasaan na po ang 5,500 na flood control na hindi bababa sa 500 billion ang nagastos daw po dyan? Nasaan na po yun? Attorney Claire, achievement po yan. Napakalalaking pera po yan. Billion po yan. Billion. Napakarami po magagawang proyekto niyan. Ikumpara mo sa Office of the Vice President. Wala pang 1 bilyon ng pondo. Nangunguna lahat sa problema kahit limitado ang pondo, lalo pag may sakuna. Nandiyan ang Satellite Office ng Vice President. Nangunguna, nagpapanksyon. Sige nga. Nasaan ang mga achievement? Subok. Kasi ang mga Pilipino, alam na namin ang trabaho ng Pangulo na pinagmamalaki mo. Alam na ng mga Pilipino ang ginawang trabaho. Pamumulitika at issue ng napakaraming korupsyon. Yan po ang trabaho. At napakarami pong travel na wala naman pong nahita ang Pilipino sa mga napakaraming travel. Nasaan ang mga investor? Magtatatlong taon na. Nasaan? Ipagmalaki mo. Ilatag mo sa mga Pilipino, nasaan, ano nahita ng mga Pilipino sa isang damukal na travel na napakaraming pledge na sinasabi. Mag-i-invest sa ating bansa, isang damukal na trabaho maibibigay. Nasaan na po, magtatatlong taon na. Attorney, Yusek, nasaan na yon? Ilang bansa na? Nasaan na napakaraming pinuntahang bansa? Nasaan na po yon? Achievement ng Pangulo na napakaraming biyahe. Ano-ano po yung pumasok na investor sa bansa sa dami ng pinuntahan? Nagtatanong po si Kamanong. Kailangan po namin malaman dahil taong bayan po ang gumastos sa isang damukal na biyahe ng Pangulo. Di po ba mga kababayan? Nasaan? Puro pera po issue. Nasaan po? Ano po ba achievement? Ay pagmamalaki. Ayuda? Issue pa ng korupsyon ng ayuda? Ano pa? Nilalagay? Saan program? Yun po ba? Achievement? Achievement po ba? Na hindi mapababa ang presyo ng bilihin kahit yung ipinangakong bigas? Ipinangako na nga lang, isa-isa bigas, hindi pa magawa. Paano mo pagkakatiwalaan ng Pangulo? Ni isa na nga lang, walang magawa sa pinangako. Isa lang isa. Walang magawa. Pati mga magsasaka umiiyak. May mga nagpapakamatay pa daw na mga magsasaka dahil sa hirap na ginagawa. Pasakit, panggigipit na ginagawa sa kanila. Lalong-lalo raw po pagka panahon na ng harvesting. Saka daw nila binabagsak ang presyo ng palay. Ganun po katindi ang binagoong ang Pilipinas. Kaya pati ang mga magsasaka, gipit na gipit, baon na baon sa utang. Marami na nga raw nagpapakamatay. Yan po ang balita. Pero ang sagot ng Malacanang dyan, fake news. Yan po, mga kababayan. Yan ang mga achievement, mga kababayan. Ikumpara mo, isang Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Duterte, ikumpara mo magtrabaho. Nakita mo ba yung Davao? Walang utang, zero debt. Maunlad, napakarami investor ng Davao. Ganyan magtrabaho ang mga Duterte. Ang Pangulong Marcos, ano po ang achievement? Sige nga. Marami po bang pumasok na investor? Ano po? Baon sa utang. Pero walang proyektong nakikita. Nakita mo magtrabaho ang Duterte kumpara mo sa kanila? Sa kanila, puro pagbabatikos ang ginawang trabaho. Kongreso, Senado, ano po yung mga issue? Duterte, impeachment, ICC, mga vlogger. Yan po. Yan po ang napagkikita natin. Kaya po mga tambay, ang nangyayari po ngayon, sa lahat po
ng lalabas sa bibig ng isang Yusek Castro ay yan po ay patong-patong na po. Patong-patong na pabagsak naman sila. Ganun po yun eh. Hindi po naiaangat ng isang Yusek Castro ang isang Pangulong Marcos. Kahit araw-arawin niya po ang pagtira, pagbatikos sa mga Duterte. Bagkus, lalo po silang napupunta sa dumpster. Pabagsak. Diretso po saan? Sa inidoro yata. Kaya nga po ano sabi po ng majority ng Pilipino? No more Marcos. No more Marcos. Wala nang Marcos na makakabalik daw pong muli. Dahil na-experience na daw po ng majority ng Pilipino, lalo na mga OFW. Majority ng OFW na-experience nila na totoo po pala ang balita na ang pamilya Marcos ay ganyan daw po pala magpatakbo. Lalong-lalo na sa pera. Ganyan po pala. Lalong-lalo na po sa paggamit ng batas. Ganyan po pala magpatakbo ng batas ang isang dugong Marcos. Ayon po yan sa majority ng mga Pilipino, mga kababayan. Bago po tayo magtapos mga tambay, ay alam na po natin kung saan po tutungo ang pamahalan ng Pangulong Marcos. Sila po talaga, tama po yung sabi ni Vice President, papunta po sila. Sila mismo ay papunta na sa dumpster mga tambay. Papunta na po sa basurahan. Baka pag minalas-malas ay maiplas po ng taong bayan. Maiplas po. 3 taong kahirapan, pamumulitika, binaon tayo sa utang, binaon tayo sa kahirapan, kita taas na bilihin, kawalan ng trabaho, napakalalaking bayarin natin buwan-buwan, pero ang palasyo, pa-party-party lang, pa-travel-travel, pa-easy-easy lang, pamuli-mulitika lang, puro pamumulitika, at syempre po, busy-busy po sa pera ng bayan, mga tambay. Issue ng korupsyon. Busy sila riyan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna sa mga nagbibigay po ng mga biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyayang pinagkakalob nyo. Thank you po. Shoutout po kila Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero na Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip na Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng 1077 Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco 8467. Thank you po. At ingatan nawa po mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan naman po ng mundo na may Pilipino at mga OFW. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingatan nawa po. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At bago po tayo magpaalam, isama po natin mga tambay sa panalangin at maingatan po ang kalusugan po ng ating dating Pangulong Duterte. At syempre po, ang kanya pong mabilis na pag-uwi o paglaya na wala naman po siyang kasalanan mga tambay. Sobrang pamumulitikal at panggigipit ang kanyang dinanas sa pamilya, hindi marunong tumanaw ng utang na loob mga kababayan.
dahil sa pamumulitika. Muli po mga kabayan, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.